No? Okay. Acts chapter number... If we are finished on chapter 14, then we are at chapter 15 this evening. Okay. Acts chapter 15, mga kapatid. Sige, basahin na lang natin. Right. Let's read from verse 1 hanggang verse number 4. Sabay-sabay na po tayo. Ready? Read. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. And being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. And they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. Tayo po ay manalangin. Dear Lord, maraming salamat po, magandang gabi. Salamat sa mga reports, good reports from the brethren, sa visitation, sa music, sa media, sa kitchen, sa maintenance, and so forth. I pray, Father, even sa outreaches, na magiging kagamit-gamit po ang aming buhay. Feed us with your word, nourish us, para mas lalo pa mag-improve yung aming spiritual health so we could serve you better. Nawa, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito aming ginagawa. I pray, Father, na nag-glorify po kayo, and also, nakaka-edify kami sa mga tao, sa mga saved, at ma-evangelize po namin yung lost. Salamat po. And use me as a preacher to preach your word tonight. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makakaupo. Alright. So we are at chapter number 15 sa atin pong pag-aaral on Pauline pattern on mission. Lesson 1 pa lang yun sa Gospel and Missions. Okay? And, alright. So na tayo. Boom. So, magsisimula po, if you have your Bible with you, you could do itong bagay na to. From 1536 ng Book of Acts, lagyan nyo ng line yung baba ng verse 36. Para alam nyo, pwede nyo lagyan, na doon nagsimula yung second missionary journey ni Apostle Paul. Okay? So, kung, Preacher, patingin nga kami nung first missionary journey para masulatan din namin. So, ang first missionary journey, Acts 13:1, so, pwede mong lagyan simula taas ng verse number 1 hanggang baba ng chapter 14, verse 28. So, underline na nyo po yun. Pwede nyong guhitan para alam nyo yung demarcation line. So, pag nagbasa kayo ng Book of Acts, sometime later, even sa mga teachers, even sa ating mga men, if we will preach, at least alam mo na, saan may first missionary journey? Ito. Saan ba yung second missionary journey? Ito. Okay. So, yung first missionary journey, nag-run siya from Acts 13:1 hanggang Acts 14:28. Okay? That's the first missionary journey. Then, tayo po ngayon ay nasa second missionary journey na. That is from chapter 15:36 verses 18, chapter 18 to 22. Preacher, question. Yes. Ang tanong po namin, bakit sa verse 36 pa nagsimula? Nagsimula na yung verse 1 ng chapter 15. Okay? Dahil, officially, nag-start yung missionary journey. Ngayon, galing na siya ng Jerusalem. So, yan yung start, mga kapatid, ha? Galing sa Jerusalem, at pag-uusapan natin, titigan natin, bakit nandoon sila Paul? Ang base nila, base sa pag-aaral natin, ang base nila nandito. Tama? Naalala nyo ba? Kung saan yung church na nag-send out kay Paul? Antioch. Ito yun, no? Okay? This is the church. Pwede ba itong malakihan? Ayun. Wow. Wow. Oh, yan. Pwede. Diyan po yan. Okay? Antioch, no? Diyan po yung base. Diyan po yung church na nag-send kay Apostle Paul at Barnabas. Now, ang Jerusalem, nasa baba po niyan. Okay? Ayun, no? Nasa baba. Ayan. So, dito tayo ngayon. Okay? Yung pag-aaralan natin, magsisimula sa verse number 1, when merong issue na nangyari doon sa Antioch. Nandun sila sa church. Nasa Antioch sila. Then, merong issue po na naganap. Alright. So, doon na tayo.
Ang layo naman ng pindot natin. Okay. Dito na tayo. Okay. So, before Paul and Barnabas could start their missionary journey the second time, bago nila masimulan yung pangalawang journey nila, okay, into the known world para mag-preach ng gospel, ipakilala si Kristo even sa mga Hudyo that He is the Son of God, meron dapat silang atinan na conference sa Jerusalem. So yung term lang natin conference kasi meeting yun eh. Kailangan nila makipag-meet kila Peter, kila James, kailangan nila makipag-meet kila John, kailangan nila makipag-meet sa mga disciples sa Panginoon, elders. Why? Kasi po, sabi ng verse number 1, merong mga men, there are certain men na bumaba from Judea at nagturo sa mga kapatiran. At ang tinuturo nila, malibang ikaw ay tuliin ayon sa pamamaraan ni Moises, ay hindi kayo pwedeng maligtas. So nga naman, kung may nagturo doon, nag-a-assemble sila sa church, sa Antioch. Okay? Tapos merong mga brethren naman yun nagaling dyan sa Judea. Okay? Or nagaling dyan, certain men na kamo, kasi yun yung term ng Bible, sa verse number 1. Nagtuturo sila na kailangan pang ma-circumcise as part of salvation. Yun yung turo. Kailangan pa daw tuliin para maligtas. Okay? So tandaan niyo po ang pagkatuli dito sa Pilipinas, not after the manner of Moses, but after the manner of the doctor. Okay? Magkaiba yan. Hindi, yung pagtutuli natin dito sa Pilipinas, hindi conforme, hindi kagaya ng kila Moises. Bakit? Kapag natuli ka, based kay Moises, susundin mo na ang buong batas. Tayo, are we under the law or under grace? Magkaiba yon. Ang ating pagtutuli sa Pilipinas, kung di nyo pa alam, based lang yon sa kostumbre. Based lang yon sa tradisyon. Based lang yon sa mga, syempre, masabihang kambading kapag di ka nagpatuli. Ganon yun dito sa Pilipinas. Okay? So, kaya po nagpapatuli maraming kalalakihan. Pero sabi nila, meron daw medical reason. Of course, advance naman ng Diyos pagdating sa bagay na yun. Kaya nga, in-apply niya rin yan sa nation of Israel. But, ang point, para daw maligtas, kailangan kang tuliin. So, problema yun. Okay? So, bakit? Bakit naging problema? Kasi verse number 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, ibig sabihin, nagtatalo-talo, nagkukuro-kuro, nag-uusap-usapan. So, hindi maliwanag sa kanila kung sino ba nagsasabi ng totoo at tama. Okay? Merong confusion. Kaya po, nagdesisyon sila na ipadala si Paul and Barnabas and certain other men na bumaba na kayo doon, pumunta na kayo ng Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So, kaya po sila bababa ng Jerusalem. Nasa Antioch sila. Tandaan nyo, nasa Antioch sila. Okay? Ulitin ko yung picture para hindi natin makalimutan. Nandito yung church. Nandyan sila nagtitipon. Barnabas, Paul, at yung ibang mga brethren nandyan nagtitipon. May pumunta dyan na nagturo na kailangan daw tuliin bago masave. So bilang solusyon, sabi nila, sige na nga, punta na kayo dun, Paul. Punta kayong Jerusalem para ma-resolve natin to. Kung ano ba talagang tama dyan. Okay? Kaya pinadala sila. Pinapunta sila dyan. Okay? Nakakasunod ba? Okay, nakakasunod? Alright. So, back. Okay, kaya po, Paul and Barnabas and certain other men passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. So yung mga dinadaanan nilang lugar, dahil merong mga, hindi naman diretso yun Kumbaga, hindi naman yung Subic to Olongapo Parang ang gagawin po nila mga kapatid, just for the sake of illustration, Subic to Palawig. Ang dami kang bayang dadaanan. So yung mga nadadaanan nilang bayan, nadadaanan nilang mga lugar, nagpipreach pa rin sila doon. Okay? So, bakit? Bakit ganun, preacher? Di gaya natin ngayon. Pag pupunta tayong Lipa, nakasasakyan tayo papaano sila? Kung nakakabayo yun, mapapagod din yung kabayo, kailangan magpahinga. Hindi naman yung kabayo, kahit kabayo pa yung nasasakyan mo. Hindi naman yung dire-diretso na 12 hours, tatakbo yun Kailangan nun, siya. Tayo kasi, di ba, coffee break, o kaya gas break sila, grass break. Ibig sabihin, kailangan nila ng damo para magpahinga doon. Okay, so ang point lang natin mga kapatid, yung dinaanan nila man lugar, dineclare nila doon kung paano na-convert yung mga Gentiles. Paano nakakilala yung mga Gentiles. So,
Dineclare nila, pagdating nila ng Jerusalem, verse number 4, and when they were come to Jerusalem, they were received of the church. So tinanggap sila and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. So, ni-rehearse nila mga kapatid, anong nangyari, pumunta kami sa mga ganitong lugar. And remember, nasaan na tayo? Acts. So nangyari na yung pamamato kay Paul. Nangyari na yung mga plano na yan, na pagpatay. So ma-experience na siya. No? Just imagine, no, kung nagtuturo si Paul sa kanila, tapos sinasabi niya kung paano na-save yung mga tao dito sa lugar na to. Papakita niya lang yung sugat niya. Nakikita niyo to? Nakikita niyo to? Yan, yun yung bato na tumama sa akin. No? Parang ganyan. Kasi he bear upon his body the marks of the Lord Jesus. So, dala-dala niya yun sa kanyang katawan. Now, the issue was raised by the Pharisees. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Yung mga Pharisee, hindi lahat unbeliever. May mga Pharisee na believer. Kabilang na dun si Paul. He is a former Pharisee. Now, sa verse number 5, ito na yung teaching. Meron palang pinanggalingan to na mabigat-bigat. Siyempre, Pariseo yung nagsasalita, ibig sabihin, maalam sa law. Maalam sa Old Testament. Ang sabi niya, but there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them. Sinong tinutukoy niya? Yung mga hintil daw. Kailangan pang tuliin. Why? And to command them to keep the law of Moses. You see the problem? Nakita niyo po yung problema? Mga Gentiles itong mga tao na to, hindi itong mga Jew. Now, ang gusto ng mga Pariseo na mga believers, ipasunod din sa kanila yung law of Moses. So gusto nila, kung anong ginagawa ng mga Jew, mag-sacrifice din sila. So yun yung nangyayari po dyan. Okay, now, the response sa verse 6 and 7 ay magpapakita sa atin kung ano ang doktrina ng 12 disciples sa Acts 15 na to. Kailan na-save si Paul? Acts 9. Acts 15 na po to. May mga taon na pong lumipas kasi nakapag-missionary journey na nga si Paul. Pero tignan nyo kung anong doktrina nila. Kasi pagdating mo ng verse number 6, naintindihan nyo naman po yung issue, no? Na kinaharap nila, kaya sila Paul pumunta ng Jerusalem. Yan yung issue na kinakaharap nila. Pagdating mo ng verse number 6, dapat ura-urada, kung sila pala na bago na yung doktrina, sinagot lang nila ng straight. Hindi. Tignan nyo po. And the apostles and elders came together for to consider of this matter. Anong ibig sabihin nun? I-consider nyo pa. Ibig sabihin, mga kapatid, wala pa silang definitive answer. Di rin nila alam. Dahil sila, sumusunod naman sila according to the law. Remember, tignan mo that Jesus command in Matthew 28, 19 to 20, go ye into all the world and preach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always unto the end of the world. Yun pa rin yung kinikip ng mga disciples. I'm referring to Peter, to John, to James, and to the rest of the church at Jerusalem. Yun pa rin ang kinikip nila according to Matthew 28. So, it is just proper na nung sinabi ito ng isang Pharisee o group ng Pharisee na nananiwala, believers na sila, na kailangan pang i-circumcise yung mga Gentiles, hindi nila alam ang sagot. Nakasunod po ba? O kayo rin, gusto nyo na magpatuli? Okay? Clear ba? Yun yung dilema. Ibig sabihin, yun yung problem na kinakaharap natin dito. Okay. Kaya po sa verse number 7, tignan nyo yung nangyayari. May disputing din. Kung papaano sa Antioch, may kuro-kuro, may diskusyon. Pagdating mo sa verse number 7, ganun din ang eksena. May disputing. Now, listen, ito po Among those crowd, tumayo na po si Peter. Peter rose up. Why? Remember kung anong ginawa sa kanya ng Panginoon sa Acts 10? Kung kanino siya pinapunta? Pinapunta po siya kanino siya pinapunta? Sinong pinuntahan ni Paul na Gentile sa Acts chapter 10? Nako po. Medyo hindi na nagiging sharp yung utak natin ngayon Cornelius, di ba?
Pinapunta siya doon kay Cornelius at binigyan pa siya ng pangitain, binigyan pa siya ng bumababa ng mga maruruming hayop. Okay? So, God had Peter experience the conversion of Cornelius in Acts 10, I believe, for this moment. Kasi darating tong Acts 15 eh. Itong problema na to. So, pinaranas na ng Diyos kay Peter yung Acts 10 para pagdating mo na Acts 15, tatayo siya. At ite-testify niya what happened. So, he knows. Alam niya, babasahin ko na lang po. Verse number 7. And when there had been much disputing, Peter rose up. Nasa Acts 15 po tayo ha. And said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago, God made choice among us that the Gentiles by my mouth. So nagte-testify si Peter, mula mismo sa bibig ko, ay dapat makapakinig ng ebanghelyo at maniwala. Verse 8, And God which knoweth the hearts, bear them witness. Sino yung tinutukoy niya? Sila Cornelius. Giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. And put no difference between us and them. Wala nang pagkakaiba sa kanila at sa atin, purifying their hearts by faith. Now therefore, why tempt ye God? So si Peter nagsasalita, ha? Why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples? Listen yung statement niya dito mga kapatid, which is very true. Yung dulo, sabi niya, which neither our fathers nor we were able to bear. Bakit nyo ipapataw sa kanila yung utos o yung kautusan o yung batas na kahit nga yung mga tatay natin at tayo nahihirapan? Nakuha nyo po yung argumento ni Peter? So, kung yung mga nauna nga sa atin, mga fathers natin, the law absolutely is hard to keep. Bakit? Mahirap talaga ang law i-keep, kaya nga kahit mga Kristiyano, we are not under the law eh. Because the law is hard to keep. At ang law outward yun. Ang grace inward. Ang pagbabago natin mula sa loob palabas. Okay? Nandiyan po tayo? Okay. Ano pa sabi niya? Verse number 11. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. So yun yung sinabi ni Peter before them all. Now, James answered. Sumagot si James and seemingly, mga kapatid, on Acts 15, ang nagpapastor na sa church sa Jerusalem, si James. Siya na yung parang talagang nagpapastor, siya yung leader eh. Okay? Now, tumayo si James. Then all the multitude kept silence and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among them, among the Gentiles by them. And after they had held their peace, James answered saying, Men and brethren, hearken unto me. So makinig kayo sa akin, sabi niya. Simeon, sino si Simeon? Sino po si Simeon? Si Peter din po yun. Okay? Simon Peter. Simeon had declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. Uy. Doon pala galing yun. Oh, di ba? And to this agree the words of the prophets, as it is written. After this, I will return and will build again the tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and I will set it up, that the residue of men might seek after the Lord and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. Known unto God are all His works from the beginning of the world. Wherefore my sentence is, that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God. So, in-acknowledge na po ni James sa verse number 19, mga kapatid, clearly, nasabi niya, wag na natin silang guluhin. That we trouble not them. Verse 20, pero ang pasubali niya, but that we write unto them that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. So yun lang yung pakiusap niya, no? Na umiwas sila sa mga idols. Siyempre, yung mga inaalay sa idols, mga inaalay sa idols, alam nga naman kainin ng mga Kristiyano yun ngayon.
'Diba? So, yun lang, may pasubali siya. For Moses, verse 21, of all time, had in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day. So, nagsalita si James. So, nakita niyo po si James, nag-agree na siya doon din sa conclusion ni Peter. Huwag na natin silang idamay sa law. Tayo nga, hirap na, dadamay mo pa yung mga hintil na pinanganak na hintil. Sila nga na pinanganak na Hudyo, hirap eh. Paano pa yung mga pinanganak na hindi naman kinamulatan ang Hudyo? Pagiging Hudyo. Tama? Okay, nasusundan niyo po? Okay. So, verses 22 to 33, pabalik na ngayon ito. Ito na po, pabalik na sila. Pabalik na sila ng Antioch. Pabalik na sila sa Antioch, pero may pinasama sa kanila. Ang pinasama sa kanila, si Judas Barsabas. Hindi si Judas na kilala natin, ha? Yung Judas na kilala natin, nagpatiwakal na yun, eh. Oo. Pagdating mo na Acts 15, kaya nga nilagyan siya ng Barsabas, eh. Para makilala mo, hindi siya yung Judas na humudas sa Panginoon. Siya si Judas Barsabas. Ngayon, dahil may isang Judas na ng Judas sa Panginoon, ang pangit na tuloy na pangalanan ng tao ng Judas. Kahit may mga mabubuting Judas. Okay? So, accord to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul, men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ. So, yung buhay nila, talagang hinahanap akong Tagalog, di ko mahanap eh. Talagang, alam niyo yun, sinakripisyo nila, yun na lang. Sinakripisyo talaga nila yung buhay nila para ipangaral si Kristo. We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth. For it seemed good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Yung binanggit din kanina sa verse number 20. So, binanggit niya lang ulit sa verse 29. That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well, fare ye well. So, yun yung sulat. So, from verse 23 to verse 29, dala-dala nila yung sulat na yan, pabalik sila ng Antioch. Okay? So, when they were dismissed, they came to Antioch. Verse number 30. Okay? Nandun na sila, pabalik na sila. And when they had gathered the multitude together, so, ginather na nila yung church, they delivered the epistle, which when they had read, they rejoiced for the consolation. And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. So, may tanong si Pastor Ricky kapag sa men namin paano daw yung mga prophets? Yan, Pastor. Among prophets sa body of Christ, si Silas. Yan. So, hindi yung mga propeta sa Lumantipan. May prophets sa New Testament. Okay? So, Judas and Silas being prophets also themselves. Verse number 33. And after they had tarried their space, there were let go in peace from the brethren unto the apostles. So, clear na. Diba? Clear na. So, nasa na tayong verse? Verse number 34, mga kapatid. Diba? Kailan nag-start yung missionary journey? 36. Okay? Pagdating mo sa verse 36, magsisimula na yung journey ulit. Diba? Okay, so balik na tayo doon. Nasa na tayo? Alright, dito na tayo. So, 34, parang delegation lang yun Nagpadala na ng representative yung church at Jerusalem to confirm yung report ni Paul sa ni Barnabas. Kasi, si Paul and Barnabas, though papaniwalaan naman ng church sa Antioch kung ano sasabihin nila, mas binigyang diin. Bakit? Nagpadala na ng representasyon yung Jerusalem. Pinadala si Judas, Barsabas, at si Silas. So, kung originally, ang leader, si Paul and Barnabas, pinadala pa si Judas, saka si Silas, para bigyan diin na hindi talaga kailangan magpatuli para maligtas. Nasundan po natin? Kasi yun yung issue tungkol sa kaligtasan. Okay, salamat sa Panginoon. Na-clear up po nila yun, mga kapatid. Now, eto na. Sinama nila si Silas doon, at nung nakita ni Silas ang ginagawa ng Panginoon, at nakita ni Silas yung gawain doon, di ko alam, assumption lang to. Diba, nagsama na siya kay Paul. Nandun siya sa Jerusalem Kasama siya sa church at Jerusalem
Pagpunta niya doon sa Antioch, Paul, sama na lang ako sa inyo. Sama na lang ako. Di ba? Abide there still. So instead na bumalik siya, kasi dito, siya lang ang sinabing nagstay. Notwithstanding, it pleased Silas to abide there still. So si Silas lang yung sa kanya na, dito na lang ako. Yung kasama niya na isa, punta ng Jerusalem yung pabalik. Understood naman yon. Paul also and Barnabas, verse 35, continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. So yun yung nangyayari mga kapatid, turo sila ulit. Now, verse 36, syempre, ito na yung start. Ito na po yung start ng missionary journey. Okay. Kagaya ng lahat ng mga pagsasama, minsan merong mga problema. At hindi rin maiaalis sa eksena ang dalawang magkaibigang si Paul at si Barnabas. Nagkaroon din po sila ng dilema. At ang dilemang ito, sabi ni Paul, huwag nating isama si Mark. Sabi ni Barnabas, isama natin si Mark. Hindi sila magkasundo. Sabi ni Paul, okay, sa'yo si Mark, akin si Silas. Kaya nagkahiwalay na sila. Kaya verse 36, ito po yun, in some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. Tara, tingnan natin, magbisita tayo. Bisitahin natin kung kamusta na sila. Yung mga church na nasimulan nila, yung mga brethren na preacha nila. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. Naalala nyo po, binasa natin yon. Umuwi si Mark sa kalagitnaan ng journey. Hindi niya tinapos. Okay? Umuwi siya. Ngayon, kay Paul, huwag natin isama yan. Baka iwanan lang ulit tayo niyan. Ganun yung mindset niya Huwag na lang yan. Ako. Sabi ni Barnabas, bigyan natin ng chance. Pero alam niyo po, kasi isa sa, I have read this or I have heard this, si Barnabas kasi, meron siyang gift sa consolation. So, remember nung si Paul hindi pinapaniwalaan sa Jerusalem, si Barnabas yung kumuha sa kanya para ipapakilala sa mga apostol Si Barnabas yun. Pero there was a time that they need to depart o be set apart, magkahiwalay sila. Bakit? Kasi hindi kaya ni Paul na kasama si Mark. Sabi, ayoko yung kasama. Mangiiwan yan. Si Barnabas naman, bigyan natin ng chance. Okay? So, hindi sila magkasundo. So, verse number 39, and the contention was so sharp between them. Grabe, no? Hindi lang sila nagtatalo. Sharp talaga yung that they departed asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. And Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren to the grace of God. And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. So, nagsimula na yung second missionary journey na hindi niya nakasama si Barnabas. No? Hindi niya nakasama. Mga kapatid, yun yung realidad ng ministry. Minsan, may mga kasama tayo na gusto natin kasama natin hanggang dulo pero hindi talaga pwede lahat. Amen? At may iba tayong mga kasama na along the way, pero we are serving one Lord. Sa langit, magkita-kita na rin yan. Wala na yung talo-talo na yan. Okay. Now, Acts 16. Acts 16. So, Paul and Barnabas were at Lystra. Nandun sila sa Lystra noong Acts 14. Okay? Alala niyo po yon sa Acts 14. Now, doon sa Acts 14, balik tayo doon saglit kasi background yon bago mag-Acts 16. Acts 14:21 to 23. Acts 14:21 to 23. And when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. So yun yung ginawa nila. Bago nila iwanan yung mga lugar na yon, yung mga kapatiran na yon, yung mga naniniwala sa Diyos na yon,
Sabi nila sa kanila, in-exhort nila itong mga tao na to na magpatuloy kayo sa pananampalataya. Bakit? Iaalis sila eh. So in-encourage sila, patuloy kayo. Tuloy kayo kahit wala kami. Tuloy kayo. Continue in the faith. And that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. At anong ginawa nila bago sila umalis? And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they had believed. On whom they believed. So iniwanan nila itong mga lugar na ito na merong mga leader. Nag-iwan sila doon. May mga leader na yung mga lugar. Encouragement nila Paul, continue in the faith. Please, continue in the faith. Okay? So bakit natin yung binalikan, preacher? Anong kinalaman nun sa Acts 16? Lugar natin, Lystra, tama? Yun yung lugar. Among yun dun sa mga lugar na dinaanan nila. Okay. Sabi kasi ng verse number 1 ng Acts 16, then came he to Derbe. Hindi yun manok ha, lugar yun. And Lystra. And behold, a certain disciple was there named. Anong pangalan ng disciple? Timotheus. Sino siya? Si Timothy. Okay. So doon siya sa Derbe and Lystra. Doon siya nakatira. The son of a certain woman which was a Jewess. So ang nanay niya, Hudyo. Ang tatay niya, Griego. Pero yung nanay niya, believer. Pero ang sabi dito ng Bible, but his father was a Greek. Ang nanay niya believer, ang tatay niya unbeliever. Okay? So, kasi ang nilagay lang dito na naniniwala yung nanay niya eh. Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. Tignan niyo po verse number 3 ha. Him would Paul have to go forth with him and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. Okay, bago tayo dun sa circumcision, let me first discuss, mga kapatid. Naalala niyo Acts 14, umalis sila Paul doon, sabi niya doon sa lugar na yun, sa Lystra, sa Derbe, continue kayo sa faith. Patuloy kayo. Iniwanan nila may mga elders doon. At pagbalik niya, meron ng Timothy na pwede niya nang isama sa ministry. So either, mga kapatid, kasama na si Timothy, si Timothy kasama na ng mga disciples nung naturuan ni Paul earlier doon, or yung mga naatasan ni Paul na magpatuloy kayo sa pananampalataya, nagpatuloy talaga sila at naabot itong si Timothy. Okay? Nasusundan niyo po? So either ganun yung nangyari, mga kapatid, either kasama na si Timothy na habang nagpipreach sila Paul and Barnabas, nakikinig na siya. Or hindi pa siya kasama doon, pero dahil in-encourage nila Paul, in-exhort nila yung mga tao na maiiwanan nila, magpatuloy kayo sa pananampalataya, kahit wala kami, magpatuloy kayo. Nagpatuloy sila, at meron pa silang naakay na iba. Mga kapatid, I want to tell you na personally, I have a burden for children. Meron akong burden talaga para sa mga bata na maturuan talaga ng salita ng Diyos at mawin at an early age. Bakit? Kapag ang bata po ang nawin mo, amen, wala pa masyadong kasalanan yan sa buhay. Tama? Ang mga adult, praise the Lord, madami na napagdaanan sa buhay. Kung di tayo na-save ng maaga, dami na tayong sin na napagdaanan. Okay? So, but yung mga bata na at a young age, namumulat pa lang sa mundo, if they will learn of the Savior as early, before 12 years old, makilala na nila si Kristo ng maaga, mga kaibigan, mga kapatid, they could be used by God talagang mightily. They could be used by God mightily. So I have a burden for these children na talaga pong maturuan po natin, no? So si Dr. Robert Sumner, meron akong libro sa bahay, ang pangalan ng libro, Biblical Evangelism in Action. Sabi niya, ito yung sabi niya sa section tungkol dun sa mga bata, no? The child has a heart, tender, ibig sabihin malambot, and receptive to Bible truth.
He has not become scarred through sin. Di pa siya naapektuhan ng kasalanan. He is not yet broken by rebellion or cynical through circumstances. But if we are to be successful in winning these young and tender souls to Christ, kung magiging matagumpay daw po tayo para mawin itong mga bata po na ito para kay Kristo Jesus, it will not be done through ordinary means or methods. Hindi daw ito mangyayari sa ordinaryong pamamaraan lang. We will have to work at cultivating and maintaining what Dr. A.H. McKinney called an evangelistic atmosphere. Kasi yung context nito sa Sunday school in our school. Writing in his excellent little volume. Okay? Meron daw sinulat si Dr. A.H. McKinney naman na ito daw po yung para sa mga teacher, superintendent, mga leader ng mga bata, nag-aalaga ng mga bata. Ito daw yung 5 indispensable. Ibig sabihin, hindi pwedeng mawala sa inyong quality. Ano daw yun? Una, dapat yung tao na yan, mahal niya ang mga tao. He loves people. Una yun. So if you are a teacher, outreach, you are part of the children ministry, you must love people. Pag wala kang pagmamahal sa mga, lalo na sa mga batang makukulit, babatukan mo lang yun. Tama? You must love people. Pangalawa, you must believe in God. Malamang, ikaw nagtuturo sa kanila tungkol sa Diyos. Di ka naniniwala sa Diyos eh. Diba? Malaking problema yan. So una, mahal mo yung mga tao. Pangalawa, naniniwala ka sa Diyos. Pangatlo, you must also live Christ. Dapat ipinamumuhay natin si Kristo Jesus. Hindi lamang siya subject, but our pursuit in our life. Siya mismo yung ating buhay. Pang-apat, you must know your Bible. Diba? Baka iba na natuturo natin imbes na Adam and Eve, Adam and Steve. Ibang version pala yun. Diba? Napakahalaga po ng mga parts, napakahalaga po ng mga details ng salita ng Diyos. Even the smallest of details, dapat aware ka dun. Nagbabasa tayo, talagang nagsusok tayo sa study so that we could understand anong sinasabi ng Word of God. And also, this person must also visit. Nagbi-visit din daw, nagbibisita. In what way, preacher? Diba? Kaya nag-send ako doon sa GC ng Children Outreach Ministry ng papakinggan nila. Sana may nakinig doon, or sana may nagpindot ng link. 3 po yun. But that pastor, ang kanyang ministry ay doon talaga sa nagtuturo ng bata po. Okay. At bilang kanyang ministry sa pagtuturo sa bata, mga kapatid, kaya may burden din siya na maturuan yung mga bata. Kasi daw nung bata siya, yung mga kaklase niya na supposedly, alam nila yung gospel, hindi man lang sa kanya sinishare. Alam nila yung gospel, pero hindi sinishare sa kanya. Ang nakapag-share pa sa kanya, yung college pa na kaklase niya, nung nag-college na siya. Sabi niya, imagine kung namatay ako noon, hindi ko kilala ang Panginoon, napahamak ako. So, gano'n na lamang po mga kapatid yung burden niya na ma-share yung gospel, na ma-share yung truth ng salita ng Diyos sa mga bata po. Alam nyo, mga kapatid, sabi niya nga, ito yung sabi ng pastor na yun, doon sa link na sinend ko po sa kanila. The biggest mission field are children. Yun ang pinaka-big na mission field. Why? Kahit sa population natin dito sa Pilipinas, mas maraming bata kaysa matanda. Imagine kung hindi natin siseryosohin yung bagay na yan, hindi tayo magtuturo sa kanila, hindi natin sila aarugain, hindi natin sila tsatsagain. Mga kapatid, yung ministry na yan, hindi po yan madali. Okay? Hindi yan madali. Talagang tiyagaan yan. Alam yan nila Kaiser. Alam yan ni Kurt. Alam yan ni Noriel. May time na dito kami natutulog sa church. Nung mga musmus pa lang sila. Diba? Yung mga musmus pa lang sila. Dito kami tulog. Tulog-tulog dito. Makukulit yung mga yan. Kaya nga may time na kakain ng pansit kantong kami. Siyempre, yun lang naman yung kaya namin bilhin. Mag-holding hands sila kasi nag-aaway sila. Holding hands kayo. Ang
Kulit nyo eh. Pero, tingnan nyo naman po sila, ang lalaki ngayon, di ba? At sa biyaya ng Panginoon, kahit papaano, may partaker na sila sa ministry ngayon. Diba? Pero tanungin mo, paano sila nag-start? Diba? Ganon din yung gagawin nyo sa mga bata. Talagang pag yumakap sa inyo yan, hindi yan mabango. Talagang may sipon yan. Talagang yung galing yan sa takbuhan, talagang yung libag niyan. Maitim. Tapos siyayakap pa sa'yo. Ma-teacher! Diba? Kasama yun. Pero mga kapatid, yung kaluluwa nila, yung intention nyo eh. Yung gusto natin maligtas sila. Yung gusto natin makilala nila si Kristo. Ayaw mo ba na makilala nila sa Kristo sa buhay nila para hindi nadanas ng pamilya nila na malayo sa Diyos pagdating sa kanila? Hindi na ganoon. Pag di natin nakita na ganun yung value, mga kaibigan, mga kapatid, ng pag-win nitong mga bata na ito sa Panginoon, then, one day, we will have this church, tatanda tayo, magkakaroon tayo ng edad, wala na mga bata dito. Bakit? Huminto tayo eh. Na-reach out sila. Mga kapatid, o mga young people na kasama din sa children outreach, huwag nyo silang susukuan. Tsagain nyo, kilala, alamin nyo birthday, alamin nyo pangalan ng nanay, tatay, mga kapatid, tito, tita, hanggang lola nila. Kilala nyo buong angkan nila. Para makakamusta nyo, kamusta si lola mo, ganito, ganyan. Diba? Alamin nyo yung buo nilang pagkakakilanlan. Na kapag nag-apply sila sa NBI, mas kilala mo pa sila kaysa sa NBI officer. Amen. Ganun. Also, this is in my heart kasi merong mga bata na kung ma-invite natin paglinggo, hindi pa talaga sila makakasabay sa Sunday service. So it will be another ministry na if ever na mag-start tayo ng Sunday school. Okay? Bakit? Preacher, kala ko ba dapat dito lang sa loob lahat? Dito lang talaga sa loob yung mga anak ng member. Siyempre, natuturuan nyo na po yan eh. Kayo po yung mga guru niyan. Yung mga bata na walang magulang nagtuturo ng Biblia, kailangan maturuan yun. Tama? Tayo na yung gagamitin dun sa kanila. Kaya kayo, na mga bata na nakaupo dito, wag na kayo mag-isip, ay, doon kami sa labas. Hindi kayo sa labas. Dito kayo sa loob. Bakit? Alam nyo na eh. May nanay kayo na naniniwala sa Panginoon. May tatay kayo na naniniwala sa Panginoon. Dito lang tayo sa loob. Yung mga bata na imbitahan natin, yung mga, di ba, yung mga bata na yan, si Latino, di ba? Si Manuel, mababait yan. Sobrang babait ng mga bata na yan. Pag sinama mo dito, di ba, nagsa-side comment pa sa preaching yon. Di ba? Anong point natin, mga kapatid? Kung magkaroon tayo ng Sunday school, para lang sa kanila yon. Para maturuan mo silang creation, di pa nila alam yun eh. Kayo nakakasabay na dun eh. Kahit pa paano, kasi naturo naman na sa atin at least Bible reader na kayo. Sila, talagang zero. Alam lang nila sa Bible, humayot magpakarami. At yung ginagawa ni Jesus Christ pag mahal na araw kasi napanood nila sa Superbook. So, malaki pa yung ignorance gap. So yun po mga kapatid, I'm just laying to you my burden for children that we need to reach them. Talagang kailangan natin silang tiyagain. Hindi po yan madaling i-win. Tiyagaan yan. Saka ang isa pa sa problema sa mga bata, mga kapatid, kung sino mag-i-invite sa kanila, sasama lang naman sila. Kuhanin mo sila. Church tayo. Sige. Hindi nila tatanungin, ano pong church nyo? Iglesia? Ay, wag po kami dyan. Hindi ganun yun. Basta, ma-pick up mo lang yan. Pumayag magulang, sama na yan. Ba? So, have that burden doon kahit sa mga nauna na may nasa children ministry. Seryosohin po natin itong mga bata na to. Ba? Napakasarap makita one day yung mga tinuturuan mong bata, young people na sa church. Diba? Na nagpapatuloy na sa Panginoon, naguhugas ng plato, nang di nagre-reklamo. Praise God. Dati talagang pahirapan yan. Babaliin mo yung buto niyan para maghugas. Okay, nakita niyo po si Timothy, mga kapatid. Si Timothy, anak siya nun. Nung may birthday ngayon, ang nanay niya si Eunice eh.
Okay? So, ang lola niya si Lois. So, itong si Timothy, mga kapatid, naturuan siya ng lola niya at ng nanay niya. Okay, pakinggan niyo po Maring sabihin natin, i-argue natin ang tatay niya unbeliever. Pero napigilan ba siya para hindi niya ipagamit yung buhay niya sa Panginoon? So, anong excuse natin? Tama? It's not an excuse. Walang excuse doon. So, Timothy's mother was Jewish, but his father was a Greek. This is the reason why Timothy was uncircumcised. So, explain ko na lamang po ito for the sake of time. Hindi na tayo magpapahaba po ngayong gabi. Na-receive po natin yung importante natin makuha ngayon. But ang point, nakakapunta lang nila sa Jerusalem para mag-seminar, para mag-conference tungkol sa circumcision. Pero bakit pagdating na Acts 16, si Paul tinuli si Timothy? Tinuli niya Ang kaibahan kasi ni Timothy, si Timothy may dugong Hudyo. Si Titus, on the other hand, walang dugong Hudyo. Okay? Kaya po, hindi niya pwedeng isi-circumcise at mababiolate niya yung Galatians 5:1-4. So, 1 Corinthians chapter 9, verse number 20. 1 Corinthians chapter 9, verse number 20. Ano sabi ng Bible? And unto the Jews, I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law as under the law, that I might gain them that are under the law. So, Paul has to circumcise Timothy dahil yung mga kasama nila doon sa lugar na yun kung nasasaan sila ay meron po dong mga Jew. As a good testimony for them, si Timothy sinircumcise niya. Okay? Kasi yung mga kasama ni Paul, circumcise yun. Bakit? Hudyo yun Si Barnabas, Hudyo yun. Si Silas, Hudyo din yun. So, walang problema dun sa mga iba niyang kasama. Pero itong si Timothy, may problema. Hap-hap ito. Yung nanay, Hudyo. Yung tatay, Griego. Ano gagawin ko dito? Tinuli niya. Amen. Ano kayang edad ni Timothy dito, no? 16? 17? 18? Tinuli siya ni Paul. Okay? So, please note that the Gentiles, however, are not to be circumcised according to the law of Moses. Sana clear yun. Alam po natin yon dahil mababiolate natin yung Galatians 5. Galatians chapter 5 verses 1-4. Mababiolate natin yung scripture. Ano bang sabi ng Bible dito? Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, kung kayo ay matutuli, Christ shall profit you nothing. Walang maipapakinabang si Kristo sa inyo. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. You see? That's the consequence. Kung ang isang Gentiles ay magpapatuli according to the law of Moses, verse number 3, ikaw ay may pagkakautang na sundin ng buong batas. You are a debtor to the whole law. At ang malala pa doon, Christ is become of no effect unto you. Wala nang bisa si Kristo sa iyo. Pinawalang bisa si Kristo. Isipin mo yan. Yung tagapagligtas mo, pinawalang bisa mo. Bakit? Kasi nagdagdag ka na ng gawa sa kaligtasan. Hello? Kapag dinagdagan natin ang kaligtasan, na yan ang ginagawa ng halos lahat ng mga reliyon dito sa mundo, mga kaibigan, mga kapatid, walang kaligtasan. Christ will become of no effect. That's why our ministry is very important. As little as our church is, kahit gaano natin isipin, maliit lang simbahan namin, konti lang kami, mga kapatid, importante yung mensaheng daladala mo at daladala ko. Dahil yung mensahe nito, ito yung biyaya ng Diyos na walang halong gawa. Kapag dinagdagan mo ito ng gawa, kahit pagtutuli lang, isipin mo, Christ is become of no effect unto you. Wala nang bisa. Whosoever, if you're justified by the law, ye are fallen from grace. Yun yung problem, no?
So, yun yung case ni Titus sa Galatians 2:3, mga kapatid. Galatians 2:3, but neither Titus who was with me being a Greek. So, kasi si Titus kasi, Greek siya eh. Si Titus kasi hintil siya eh. Hindi siya Jew. So, dahil siya ay Griego, was compelled to be circumcised. Hindi siya na-compel. Ibig sabihin, siguro pinipilit din siya ni Paul. Titus, patuli ka na kasi. Para goody-goody tayo dito sa mga Hudyo. Pero si Titus, I'm not under the law. Siguro yan ang stand niya, no? Pero siya hindi. Pero si Timothy natuli. Bakit? Nanay niya kasi Jewish. Okay? Yung nanay niya kasi Jewish. Timothy could be circumcised at that point of time in order to be a good report to the Jews. So, dyan lang po muna ako magtatapos for now. But lastly, I just want to give to you, kapag tinuruan natin yung mga bata, I want to encourage the men to teach children. Yung mga men talaga, magturo ng bata. Dahil mahasa ang pagpipreach nyo dyan. Pag kayo natuto magturo ng bata, makakapag-illustration kayo sa preaching. Kung gusto nyo gumaling kayo mag-preaching, magamit din kayo ng Panginoon na mag-preach one day, start with children. If you know how to get their attention, you could get the attention of adults. Okay? Pero pag yung bata, hindi na. Nagtuturo ka. Okay, ang turo natin ay mga bata, ganito na yun. Diba? Pero pag kaya mong kunin yung attention nila, diba? Mga may patalon-talon ka pa, pasigaw-sigaw ka pa, padulas-dulas ka pa, talagang kuha mo attention nila yan. Pero kasama kasi yun, kasi kailangan mo i-keep yung attention nila. Gusto mo silang turuan, pero hindi sila matututo kung hindi sila nakikinig. At di sila makikinig kung hindi mo makuha yung attention nila. So, ang trabaho mo, hindi lang magturo. Ang trabaho mo, kunin yung attention nila. Anong kalaban mo? Mobile Legends. Anong kalaban mo? Yung mga kaibigan nila. Ang dami mong kalaban sa attention nila eh. Yung iba dyan, syempre, siguro 20% iniisip pagkain eh. Kaya nandun. Pero yung 80% doon, napilit lang, nahatak. Di ba? Upo dyan. So, kailangan ibigay natin yung ating buong husay, mga kapatid, para turuan sila. Kasi pag di natin ginawa po yun, mga kapatid, sayang lang, turo tayo. Hindi na nila alala. Sino yung tinuro namin last week? Yung pumasok sa ark? Si Abraham. Di ba? Problema yan. Kailangan accurate tayo sa ating mga tinuturo. So, nasundan po ba natin? Tayo po manalangin. Father, salamat. Thank you po ngayong gabi. Salamat sa iyong banal na salita. I hope I become an encouragement to the brethren na kami po ay magpatuloy sa pag-aabot, Panginoon, sa mga bata. Gaya ni Timothy, siya nituruan ng kanyang nanay, ng kanyang lola. Nawa magkaroon kami ng gantong burden sa aming puso, Panginoon. Marami sa mundo, broken family, marami sa mundo, hindi maganda ang pamilya, magulo. At yung gospel na dala-dala po namin yung makapagbabago ng buhay po nila. Yung gospel na dala-dala namin yung makapag-save ng kanilang kaluluwa. Lord, fill us with desire and compassion over these people. Kung hindi man namin mawin yung mga adults in our efforts, I pray, Father, that we do not lose this heart for souls sa mga bata. That one day they will become adults too. At kung di namin sila papabayaan, Panginoon, sa biyaya niyo po, one day maging young people din sila, one day maging adult din sila, and they are in the church, natuturuan ng Word of God. Lord, kayo po mag-raise ng mga young men, young ladies, mga adults din, may desire, may burden, para mawin itong mga bata na to. I hope hindi mawala yung apoy nila na sila po ay may desire na magtuturo. Nawa, makapag-set apart sila lagi ng time na mag-aral, na asikasuhin itong mga bata na to, alamin yung mga pangalan nila, alamin yung mga kamag-anak nila, sapagkat ito po yung buhay namin, Panginoon, also to share the goodness of Jesus Christ na ginawa niyo rin po sa amin. Ama, salamat dahil niligtas niyo po kami. Huwag po kami nawang maging madamot sa kaligtasan na freely lang namin na-receive. Thank you, Father, tonight. Be to you all the glory and praise. In Christ we may pray. Amen.